2 taon bago ang 2028 elections, umarangkada na ang registration para sa overseas absentee voting sa San Francisco, California. Narito ang Agenda Weekend Report ni U.S. Correspondent Henny Espinosa. Mga kamay sa dibdib, mga boses na puno ng emosyon. Sa Philippine Consulate sa San Francisco, muling nanumpa ang mga Filipino-Americans, isang panunumpa na muling nag-uugnay sa kanila, sa kanilang pinagmulan at sa kanilang mga karapatan bilang mga Pilipino. Sa isang dual citizenship ceremony kamakailan lang, muling naging Filipino citizens sina Manuel at Roy Lizarte, matapos ang maraming taong paninirahan sa Amerika. Emotional din kasi kinakanta mo yung sarili mong flag, Lupang Hinirang, which is all our ancestors sang that song to be a patriot, I believe, and to love the country. And now we are back. Filipino na ulit. Yes! Para sa magkapatid, hindi lang dual citizenship ang kanilang naging pakay sa konsulado. Matapos ang kanilang oath-taking ceremony, agad naman silang nagparehistro bilang overseas absentee voters. So that we could support the government and give out our rights na masabi namin kung anong gusto namin mangyari sa Pilipinas. Matapos manirahan ng 11 taon sa Guam at 15 taon sa Bay Area, sinabi ni Manuel na hindi kailanman nabawasan ng distansya ang kanyang pagmamahal at ugnayan sa Pilipinas at naniniwala siyang mahalaga ang collective voice ng mahigit 12 million Filipinos na nasa ibang bansa. 2 taon pa bago ang 2028 Philippine presidential election pero nagsimula na ang overseas absentee voting registration at ang paghikayat sa milyong-milyong mga overseas Filipinos para bumoto. Hinihikayat ng bagong Philippine Consul General sa San Francisco ang mga Filipino-Americans na gamitin ang kanilang karapatang bumoto. Si Consul General Arnel Talisayon ay isang career diplomat na may mahigit 2 dekadang karanasan sa Philippine Foreign Service. Sumali si Talisayon sa Department of Foreign Affairs noong 2003 at naglingkod sa mahahalagang diplomatic posts sa South Korea, Switzerland at pinakahuli sa Beijing, China, kung saan siya nagsilbing Deputy Chief of Mission. Noong April 2026, pormal niyang inako ang tungkulin bilang Philippine Consul General sa San Francisco. Ayon kay Talisayon, nagsimula noong December 2025 ang registration para sa overseas voters at magpapatuloy ito hanggang September 2027. Maaaring magparehistro ang mga kwalipikadong Pilipino anuman ang kanilang immigration status sa Estados Unidos basta't mayroon silang valid Philippine passport o iba pang kinakailang dokumento. Registration is ongoing. Nagsimula siya last December and it will continue on until September 2027. So we would like to remind everyone to take advantage of this opportunity. Pinapaalalahanan din ni Talisayon ang mga Pilipinong nakapagrehistro na noon pero hindi nakaboto sa huling 2 halalan na i-verify ang kanilang status sa konsulado dahil posibleng natanggal na ang kanilang mga pangalan sa roster. Mas pinadali na rin, aniya, ang proseso para sa overseas absentee voting. Tumatanggap sila ng mga walk-in applicants sa konsulado at sa mga consular missions sa mga lugar na malalayo sa San Francisco upang mas mapalapit ang mga serbisyo ng konsulado sa mga Pilipino. Kamakailan lang ay nagsagawa ang konsulado ng Consular Outreach Mission sa Fresno at inaasahang magkakaroon pa ng mas maraming misyon sa mga lugar na may malalaking komunidad ng mga Pilipino. Well, there is power in our vote. And by voting, we are able to directly influence the course of our country. And this is why we have made the registration process very easy for everyone. Noong 2022 presidential elections, mahigit 47,000 overseas voters ang narehistro ng Philippine Consulate sa San Francisco at mahigit 20,000 sa kanila ang aktwal na nakaboto. Kabilang din ang San Francisco Post sa mga nangungunang Philippine Foreign Service posts sa buong mundo pagdating sa overseas voter registration.
Ang dual citizenship ay higit pa sa isang legal status, kundi pagkakakilanlan, pamana, at pagtiyak na mananatiling may boses ang mga Pilipino saan man sila sa mundo. Para sa Agenda Weekend, Henny Espinosa, Billionaire News Channel, San Francisco.